Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinaniniwalaan na ang nagpasimula ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Palestine ay ang militanteng grupong Hamas. Sila ang nasa likod ng sorpresang pag-atake noong Oktubre habang nagsasayang mga Hudyo sa isang festival. Ang Hamas ay kilalang suportado ng Iran at nakakapag-operate ang militanteng grupong ito sa tulong na rin ng Iran. Bukod sa Hamas, nariyan din ang Hezbollah na inamin na sa ikalawang araw pa lamang ng kaguluhan ay tumulong na sila upang kalabanin din ang Israel kasama ang Hamas. Ang Hezbollah ay kilala ding isang militanteng grupo na suportado ng Iran mula sa pinansyal hanggang sa kanilang mga armas. Ang grupong ito ay nakabase naman sa bansang Lebanon. Dalawang militanteng grupo na suportado ng Iran na ang pangunahing misyon ay ang pabagsakin ng Israel. Subalit tila hindi pa din talaga nagpapadaig ang Israel at marami ding mga bansa ang suportado ito tulad na lamang ng bansang Estados Unidos. Hindi kinakaya ng pinagsama-samang puwersa ng Hamas, Hezbollah at Islamic Jihad ang puwersa ng Israel at nahihirapan sila na isagawa ang kanilang mga hangarin. Kaya naman naglabas na naman ng alas ang Iran na sa pagkakataong ito ay nagmula naman sa bansang Yemen, kilalang malapit na bansa sa Iran. Sila ang Houthi na isa ding militanteng grupo na suportado at pinopondahan din ng Iran. Ano nga ba ang kanilang tunay na pakay at bakit nakikisali din sila sa kaguluhan ngayon? Sino ba ang grupong ito at ano ang kanilang tunay na pinagmulan? Ang grupong ito ang siyang nagpadala ng mga missiles na sumira sa ilang gusali sa Israel noong mga nakaraang linggo. Nakapagpabagsak din sila ng 2 drones mula sa Estados Unidos noong nakaraang linggo din. Marami ngayon ang natatakot na tila unti-unti nang dumadami ang mga nakikilahok sa kaguluhan sa pagitan ng Palestine at ng Israel. Ang grupo na ito na kilalang suportado ng Iran at kumukontrol sa isang bahagi ng bansang Yemen ay opisyal na ding nakisali sa away ng Israel at Palestine na kung saan hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang kaguluhan at umabot na sa mahigit kumulang 10,000 mga Palestinians ang nasasawi. Mahigit sa 4,000 sa mga ito ay mga kabataan. Ang grupong ito ay nagsagawa ng 3 rounds ng pag-atake sa Israel kung saan kumitil ito ng nasa mahigit kumulang 1,000 mga Israelis. Ayon kay Yahya Sari, ang military spokesperson ng Houthi, inanunsyo nila na noong 31 ng Oktubre, nagpalipad sila ng malaking bilang ng mga rockets, ballistic missiles at drones patungong Israel. Mas marami pa umano ang kanilang mga ipapadala hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kanilang agresyon at hanggat hindi nananaig ang Palestine laban sa Israel. Napabagsak ng Israel ang isa sa mga drone na ipinalipad ng Houthi mula sa Red Sea gamit ang kanilang Arrow Defense System na dinisenyong lipuli ng lahat ng makita nitong ballistic missile sa labas ng atmosfera ng mundo. Ito ay ayon mismo sa Israel Defense Forces. Noong 27 ng Oktubre, ilang drones ang nagdulot ng pagsabog sa 2 bayan sa Red Sea malapit sa border ng Israel at Egypt. Ayon sa Israel, noong panahong iyon sinabi ng Houthi na nagpalipad sila ng mga drones at missiles patungong Israel. Isa ding missiles ang napabagsak naman ng barko ng Estados Unidos na nakabase din sa Red Sea. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza at tila hindi nagpapaawat, ilang beses nang nagbanta ang Iran na kung hindi titigil ang Israel sa kanilang ginagawang pag-atake, ay muli silang magpapalabas ng new front o bagong grupo na suportado nila at silang magiging bagong katulong na Hezbollah, Hamas at Islamic Jihad laban sa Israel. Ang Houthi movement o mas kilala na Ansar Allah ay kontrolado ang malaking bahagi ng Yemen kasama pa ang kapitolyo nito na Sana mula pa noong bago matapos ang taong 2014. Sa nakalipas na 9 na taon, ang grupo ay kasali na sa mga digmaan na international recognized Yemeni government na ang nasa likod nito ay mga military coalition na pinangungunahan ng bansang Saudi Arabia.
Ang kaguluhan sa bansang Yemen ay nabawasan sa mga nakaraang buwan marahil dahil na rin sa peace talk sa pagitan ng Iran at ng Saudi Arabia at sa pagpapanumbalik nila ng kanilang relasyong pangdiplomasya nito lamang taon. Ang pagpasok ng Houthi sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang malaking banta para sa Israeli Defense Forces na sa kasalukuyan ay inaatake na din ang grupong Hezbollah mula naman sa Lebanon. Unti-unting nagiging malinaw na kasama na nga ang Houthi na umaatake sa Israel dahil sa mga naglabasang balita. Habang mas pinapalala pa ng Hezbollah ang kanilang pag-atake at paglalabas ng kanilang mga secret weapons. Ngayon ay pawang nakatungtong na ang dalawang militanteng grupo na ito sa teritoryo ng Israel. Tulad na ng aking nabanggit sa mga nakaraan ko ng video, hindi man direktang sinabi ng Hezbollah na mas paigtingin pa nila ang kanilang pag-atake, nilinaw naman nila na nakadepende ito sa kung anong klaseng atake ang gagawin ng Israel at ng mga bansang kaalyado nito mula sa West at ang Estados Unidos. Ang Houthi na taon-taon ay pinagmamalaki nila ang kanilang mga military achievements ay naglunsad na naman ng isang parada noong nakaraang Setyembre lamang na kung saan proud nilang ipinakita ang kanilang mga bagong missiles at mga drones na kanilang gagamitin sa pakikipaglaban sa kahit na anong bansa. Sa kanilang video maririnig ang mga salitang kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika habang inilolaunch nila ang kanilang mga drones at missiles sa atmosfera. Hindi man naging malinaw kung kailan o kung bago ang video na ito, subalit makikita na sila ay may gamit ng mga Zolfaghar mid-range ballistic missiles, Quds cruise missiles at Samad drone. Ang mga armas na ito ay base sa mga modelo ng mga armas ng Iran. Hindi man naging malinaw kung ano ang mga kapasidad ng mga armas na ito. Marami ang nakakaalam na may kakayahan ang lahat ng mga ito na makarating hanggang sa Israel. Sa kabila nito, hindi naman ginamit ng Houthi ang kanilang ipinagmamalaki na superior ballistic missile na may pangalang Tufan. Ito ay di hamak na mas malakas at mas malayong nararating kumpara sa iba nilang mga missiles at rockets. Mayroon din silang tinatawag na suicide drones na pinaniniwalaang ito'y base sa Shahed 136 Iranian drone. Ito umano ay siya ring ginagamit ng Russia sa kanilang pag-ataking ginagawa sa Ukraine. Sa kasalukuyan, sa kabila ng kasunduan na ang isinusupply na drones na ito sa Russia ay hindi dapat gamitin sa anumang uri ng pag-atake. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa na mag-all-in ang Houthi sa kaguluhang ito at tuluyan ang makisali sa hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine dahil bukod sa kanilang mga nakahandang mga armas, dahil na din sa nasa 2,000 kilometers o 1,240 miles lamang ang layo nila mula sa Israel. Kung masangkot na umano ang buong rehiyon sa kaguluhan at patuloy na magpadala ng mga Iranian proxy ang Iran upang tulungan ng Hamas laban sa mga Hudyo, ay magpapatuloy ang Houthi sa kanilang misyon at yun ay ang pabagsakin ng Israel. Kung sakaling pagtulong-tulungan ng Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Houthi at ilan pang mga militia group na mula naman sa Syria, sigurado na mahihirapan ng Israel na depensahan ang kanilang himpapawid. Ang ganitong mga pagkakataon umano ay tiyak na magiging bangungot para sa Israel Defense Forces. Ang mga Houthis ay isang malaking lipi na nagmula sa Sada province ng Yemen. Isinasabuhay nila ang Zaidi na isang uri ng Shiism. 35% ng populasyon ng Yemen ay mga Zaidi. Pinamumunuan din noon ng isang Zaidi imamate ang Yemen sa loob ng 1,000 taon bago pa siya mawala sa posisyon noong taong 1962. Mula noon, nawalan na ng kapangyarihan ng mga Zaidi sa bansa at nahirapan sila na muling ipanumbalik ang kanilang posisyon sa gobyerno. Noong mga dekada 80, nagpasimula ng isang pagkilo sa mga Houthi upang muling ipanumbalik ang kanilang kapangyarihan sa kanilang bansa. Subalit hindi lahat ng Zaidi ay pumanig sa ginawang pagkilos na ito ng mga Houthis. Dahil sa tila pagkokontrahan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan noon ng gobyerno ng Yemen at ng mga Houthis at mula noong taong 2011, mas lumawak na ang impluwensya ng Houthi at naging mortal na kaaway ng central government ng Yemen. Tinatawag ng Houthi ang kanilang grupo na Ansarullah na nangangahulugang partido ng Diyos. Suportado ng Iran ang grupong ito tulad ng Hezbollah sa Lebanon. Naniniwala ang Iran na dapat makamit ng Houthi ang kanilang ipinaglalaban sa kanilang bansa. Sa pagpasok ng grupong ito sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, tiyak na mas lalala pa ang sitwasyon sa buong rehiyon. Tulad na nga ng naging pagbabanta ng Iran kung hindi umano titigil ang Israel sa kanilang pag-atake sa Gaza.
baka panibagong grupo na naman ang kanilang ilalabas at tutulong sa pagwasak sa Israel Defense Forces. Pero wag naman sanang umabot sa puntong iyon na kinatatakutan ng lahat. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!